nag-isip ng mali siya. Pero alam niyo ho, kapag ginamit itong AX na ito sa pamumulitika, talaga namang magkakaroon na po ng kulay at pagdududa ang iba. Kasi baka dito ang pinag-uusapan yung schedule ni Rex Gatchalian. Kung siya pwede magpunta. Sorry po ito po yung duda ng iba. Hindi nanggagaling sa akin. Kasi itong si Sherwin, expiring na yung kanyang term sa 2028. Tama ba? So sinong papalit sa kanya? Si Rex Gatchalian. So ito yung maganda pakakataon para sa kanyang popularidad at maaga po na exposure. Gusto nila matanggal si VP Inday Sara para wala na silang kalaban. Ngayon, ang main case nila was the COA findings. Sabi nila, Confidential and Intelligence Fund, sabi niya, 125 million. Inayos na doon or nagkaroon na ng liquidation about 25 million. Basta natitira na lang is 75 million pesos. Ito ho, para lang alam ng taong bayan, buksan nyo yung COA website sa ngayon. Madali nyo, i-google nyo. Hanapin nyo national agency. Magkano ang unliquidated, suspended na mga funds of the different agencies? Department of Agriculture, 8 billion pesos. Suspended, unliquidated. Kasi nga ngayon naghahanap tayo ng mga at least bagong dugo, bagong leader na maaari po nating maging alternative sa pagpili po ng mga leader sa ating pong bansa. After all, itong ating kinakaharap ngayon, problemang pampolitikal at yung problema ng gobyerno na hindi nila malaman kung paano po ang gagawin ngayon, yan po ay sa inyong naging pagpili sa mga nakaupo ngayon sa Malacanang at maging sa tanggapan po ng Vice Presidente. Kayo na mga mas marami, ang pumili nitong ating kasalukuyang ngayong sitwasyon. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Dapat din kunin mo yung soundbite niya nung nag-press con siya ng madaling araw. Hindi yung kapatay yung ilaw. Pero alam mo, ako nagugulat ako baby boy, kasi mukhang hindi ba nag-uusap sina ES Recto at saka itong sina Asek Irene Dumlao? Hindi, sila Rex Gatchalian. Oo, sina Rex Gatchalian. Spokesperson po Yun na itong nga si eh. Kasi yung sinasabi ko kanina, galing mismo yung kay ES Recto from the Philippine News Agency website. He said na palalawakin yung fuel subsidy program and right now, happening na yon under the AIX program. Pero kanina nung binabanggit ko, para tila hindi aware. Hindi, baka lang Oo, nagkaroon si Asek ng Irene. loss in translation kasi nga yung ayuda, may kalituhan, yan ba fuel subsidy? Pwede gamitin. Pero pwede mong gamitin din sa pangangailangan ng pamilya mo. Kasi nga AX yan. Pero yung pong fuel subsidy from DOTR, yun kasi meron ng database. Mga kapatid, meron na silang listahan Kung sino ng mga bibigyan. una pa sa jeepney, etc., TNVS po, DICT, etc. Okay, Tama. at yan po ang actual na provision. Though, doon sa provision ng batas, sa GAA, maaring fuel subsidy / assistance. Pwede rin pong gamitin sa kung cash ang tatanggapin. Naalala mo yung fuel voucher, wala kang choice kung hindi gasolina. Oo, naalala mo Ngayon, yung in-explain mo nung isang araw, yung pagkakaiba ng fuel subsidy, yung sa AIX, pinulaan din sila ng tao doon sa comment section. Kaya siguro, naglabas sila ng pahayag na this time siguro, ang pinamimigay na AIX, tatawagin na rin na fuel subsidy. well, Now, that will start on April. Kasi nga po, itong inilabas nila on Okay. Facebook, tinuligsa. Bakit daw iba-iba pa? Basta ayuda. Yes. Okay, ayun. Ganito lang ang sa akin dito. Ako po yung nagpapasintabi, mawalang galang lang po. Lalo na po, ako gusto ko lang po magkaroon talaga dito ng kahinahunan, restraint ika nga, Idol Willie Inong, Hillbilly Willie. Kasi bakit na naman Metro Manila ito, Aaron? Ang Bulacan ba napakalayo? Malayo ba ang Bulacan? Malapit lang. Malayo ba ang Nueva Ecija? Bayan po ito ni Nanay Christy. Gaano ba kalayo Laguna? Ang mga toda sa Luzon, Sangkaterba. Pero may toda rin po sa amin doon sa Tacloban. May toda rin po mga kapatid sa Sugbo, sa Samar, sa Sulu.
So, bakit lagi na namang Metro Manila? And then, by next week daw po, may schedule na ho sila. Metro Manila again. After Holy Week po, sila po ay pupunta na sa lalawigan. Saan? Dito mga kapatid, sorry po gaano ba kahirap yung paghahanda ng bawat LGUs na magsabay-sabay na lang sila? Hindi ba? Kasi may mga mayor naman yan, may vice mayor naman yan, may mga opisyal naman dyan. Dito po ayoko mag-isip ng mali siya. Pero alam niyo ho, kapag ginamit itong AIX na ito sa pamumulitika, talaga namang magkakaroon na po ng kulay at pagdududa ang iba. Kasi baka dito ang pinag-uusapan yung schedule ni Rex Gatchalian. Kung siya pwede magpunta. Sorry po ito po yung duda ng iba. Hindi nanggagaling sa akin. Kasi itong si Sherwin, expiring na yung kanyang term sa 2028. Tama ba? So sinong papalit sa kanya? Si Rex Gatchalian. So ito yung maganda pakakataon para sa kanyang popularidad at maaga po na exposure. So ayoko pong isipin yung iniisip ng iba na gagamitin mo ito sa pamumulitika. Bawal ang epal, pero ikaw, of course kasi ikaw ang secretary, lamang ka. Meron kang equity of the incumbent. Kasi ikaw yung secretary ng DSWD. So definitely, meron kang karapatan at katwiran na nandoon ka. Kasi nga to see to it that everything is okay, fine. Tama. Pero mahirap din na, kumbaga, alam nyo na ibig kong sabihin, magamit ang 30 billion, lamang na lamang ka na kaagad, wala ka pang ginagasta sa advertisement Hindi ba? Sa usapin po ng mga nagdududa, ako hindi ako nagdududa ha. Ay, bakit tatakbo daw ba siya? Wala akong duda sa kanya. Oo. At ako po'y gumagalang sa kanya, naniniwala na maganda ang kanyang ginagawa. Oo, pero may ibang mga nagdududa. Yeah. Ito nga, tama, nasa comment section ngayon. Di ba? May iba ho ang mga naghihinala na baka gamitin sa maagang pangangampanya nang sa ganun, walang kahirap-hirap sa buong bayan na ikot ko yan, namigay ako ng ayuda. Alam ko na. I mean, Oo, di ho ba? tama. Para hindi mapulaan si DSWD Secretary Rex Gatchalian, ngayon pa lang magsabi ka na, hindi ako tatakbo. At siguruhin na hindi tatakbo sa 2028. Di ho ba? Sinasabi lang po natin to bilang feedback ng iba. Hindi sa akin ang totoo gagawin yun. yan ha. May mga nag-iisip na ng ganon. Opo, sinasabi ko lang ito yung sinasabi ng iba. Na baka ho kasi kaya hindi ito gustong gawin na sabay-sabay, paano ko pupuntahan ng sabay-sabay yan? So schedule natin kung kailan schedule ko. Ganon? Anak ng swerte, di ba? Pwede ba yun? It is now 8:25. Tambalang Ted Filon. At DJ Chat. Kaya nga, nagkakawindang-windang yung gobyerno, hindi alam ang gagawin. Kasi nung tinuro nila si Saldi, lumabas itong 18, naguluhan na naman sila. Pag lumabas na naman si Adrian Bersamin at lumabas si Yusek Traigip Olaybar, ang gulo na naman. Kasi nga from day one, may mga pinagtatakpan sila. Ngayon, Dapat i-open nila yung buong investigasyon. I agree in principle to what you're saying, but isn't it the reason why you are getting a very difficult time? You're having a difficult time being able to introduce these people in evidence against yung mga pinagbibintangan nila is precisely because may pagtingin yung iba and na brand na yung buong enterprise na yan as a destabilization plot. Is that not the case? How do you see it? Pagdating po sa ombudsman at saka sa NBI, their job or their mandate is not to determine a destabilization. That's Their the job military's role. and the mandate, yes. Ang mandato po nila, tingnan kung may krimen. Sa ombudsman, kasuhan ng mga opisyal ng gobyerno na involved sa korupsyon, sa planter ng pondo. Sumulat ka ngayon. Nangyari na ngayon sa Quezon City. May sumulat. Sabi niya, oy, may nangyayari sa bigayan ng tupad. Binabawasan yung bigay sa amin. Yung opisyal na yun, nagkakaso na Sulat lang yun. Kasi upon verification of facts, may nakita sila. Oo nga, may nangyayari ng gano'n. Ito, pinirmahan. Notaryado, may litrato, may video. Ayaw nilang tanggapin. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan. Pagdating namin sa NBI, ano sabi sa amin? We want to establish your credibility. Anong credibility?
Abogado ba kayo ng akusado? Di ba dapat, pagdating nating korte, doon nyo kami sabihan na, hindi, politika yan, si Mike nasa likod yan, ganon. Pagdating pa lang doon, sabi, establish your credibility. Ano ba to? Kayo na ba ang kalaban namin? Kayo na ba ang abogado ng mga akusado? Alam mo, tingnan mo to, Kong JB, tingnan mo. Isa sa mga litrato, di ba? Sabi nila, Ang dami palang litrato, no? ang dami. May eroplano pa. Kasi nga may mga delivery abroad eh. Eto, pinapasok sa mismong unit. Eto, bayan yan eh. Ni Speaker Martin eh. Yung taas na yan. Yeah, I believe Speaker Martin Romualdez has a lot to answer for this. Ha? Ayan. Kasi naniniwala ako na hindi mangyayari itong flood control scandal na to na hindi alam ni Speaker Agree. Martin. Agree. Di ba? Si Oo. Speaker Martin, it cannot be cut off at Saldico's level. Opo. I think hindi naman siya ini-implicate, not by the Blue Ribbon, not by the ICI. Medyo fishy nga naman yun. Sige, please continue, So, Kong Mike. Ito yung sa ICI. Di ba? Bakit may report sa ICI? Kasi, ayan o, kasama nila mismo, yung mga ICI. Ito, nagatid sila sa Makati, sa Chantal. O bakit sila na may ganito? Kasi nagre-report sila eh. ICI? ICC. ICC. ICC, sorry, ICC. Not the ICI o Yes, BBM. ICC. ICC. So, kung titingnan lang na to at tutuhan ng investigasyon, makukita nila yung katotohanan. Na pagka nga, kung JB, minsan yung walang media, makaupo mo sila, magkwentuhan kayo, magtanong kayo. Normal na normal yung kanilang pagkikwento tungkol dito. Bumabalik ako dun sa punto na kung si Saldico ang kriminal, ito ang galamay, ito may ebidensya, dapat kung sincero ang gobyerno, tingnan nila itong ebidensya. Huwag nilang itrato na itong 18 ay kalaban nila. Kung sincero ang gobyerno. Ngayon, kung hindi naman sincero ang gobyerno at sila mismo takot na baka maungkat yung mga hindi dapat maungkat, naintindihan ko yung ginagawa nila. Kong Mike, I have to be candid ha. Kasi last week in our the agenda forum, we had on board your nemesis, former Senator Sonny Trillanes. Ha? Ano naman nemesis? Hindi mo siya nemesis. Bet and noir. Anyway, ang sabi ni Senator Trillanes, these 18 Marines and their lawyer have been given consideration for what they're doing. Meron daw nagpondo ng malaki. Ano? And he made a fearless forecast during that time, during that interview, na isa o dalawa dito sa 18 Marines babaliktad. That was what he said. Yes. Oo. Ako hindi ko inaalis na maraming maaaring pwedeng mangyari. Ang sa akin lang, kaya nahihirapan si Senator Trillanes, kasi nga may pagtatakip. Kung sinabi na niya nung una pa lang, totoo, kasama ako sa mga tumutulong sa investigasyon bilang pribadong individual tungkol dito sa sinasabi lang EJK case or crimes against humanity ni Pangulong Duterte, baka natapos na yung kwento. Ang dami niyang tinatago. Sabi niya, hindi totoo. Sabi bigla ni Ombudsman Boying, hindi totoo, nag-usap kami ng ICC. Yun ang mabigat. Ngayon ako, wala akong tinatago, open. Ito yung sinabi ng mga sundalo, tumutulong ka ba? Tumutulong ako. Sabi doon sa akin, alam ko kinunan nila ng litrato yung sasakyan ko. Sabi nila. Yung van daw Yung yung van. misis mo eh. Oo. Kaya nga, ang akala siguro nila, magtatago ako. Oo. Ba't ako magtatago? Totoong tumutulong ako. Ngayon, alam mo kung JB, yung asawa ko, lahat ng mga bahay, yung mga kotse, ari-arian, nakalagay sa pangalan niya. Siguro iniisip ng asawa ko, pag naghiwalay tayo, nasa pangalan ko lahat. Bakit mo naman yun sinabi? Hindi, iba kayo nang Baka iniisip niya. Pwede ngayon, siya magkakakaso. Hindi ako. Hindi siya magkakakaso. So, let me just ask you this, kung Mike, sa tingin mo ba matibay yung 80 na yan? Yung fearless forecast ni Senator Trillanes
na baka merong isa o dalawa bumaliktad dito, sa tingin mo hindi mangyayari? Ako, maaari mangyari. Maaari. Si Gutesa nga bumaliktad eh. O, ito, kikwento ko sa iyo. Si Gutesa. Oh, Are you saying bumaliktad na talaga siya? yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Oh, kasi kung JB ganito Oh, nangyari. sige. This is interesting, ha? Oo. So, nung umalis si Senator Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, Okay. umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipitin ka nila. Iipitin ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Baka may tinatago. Hindi, sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala eh. Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Dinagtawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko ng ganon. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya nilagay physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. So, hindi ako magtataka. Hindi ka magtataka. Before we go into the question and answer, kasi meron ng mga gustong magtanong sa'yo, I'll just have two more questions to you. Yung first question, the impeachment of VP Sara Duterte, do you have any position on that? Do you think it should proceed? If you were a congressman now, would you vote in favor of an impeachment? Ang impeachment ni VP Inday Sara ay politika. When we say politika, di ba, impeachment is not just a legal but a political process. Ang proseso ng political as defined in our Constitution is because yung taong to, wala na. As an official, hindi na siya makafunction, wala nang pagtitiwala ang institusyon, nakakasama na sa bansa. Politika, sinasabi ko, yung eleksyon ng 2028, gusto nila matanggal si VP Inday Sara para wala na silang kalaban. Ngayon, ang main case nila was the COA findings. Sabi nila, Confidential and Intelligence Fund, sabi niya, 125 million. Inayos na doon or nagkaroon na ng liquidation about 25 million. Basta natitira na lang is 75 million pesos. Ito ho, para lang alam ng taong bayan, buksan nyo yung COA website sa ngayon. Madali nyo, i-google nyo. Hanapin nyo National Agency. Magkano ang unliquidated, suspended na mga funds of the different agencies? Department of Agriculture, 8 billion pesos. Suspended, unliquidated. Pagdating mo sa DSWD, 10 billion pesos. May investigasyon ba? May hearing ba? May tanggalan ba sa posisyon dahil wala namang impeachment yung secretary? Wala. Pagdating mo ng Department of Health, 9.5 billion pesos. Andyan no, suspended, unliquidated. Pero nasa COA pa. Tingnan nyo yung DOH, nakalagay pa doon about 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga ahensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. Sa pangkamalakiang issue, ang dami natin pinag-uusapan dito sa flood control, billion. 1.5 trillion pesos. Delivery, billion. Nagkaroon ba sila ng investigasyon? Meron bang nakasuhan? So ito yung pangkalatan, tinitingnan natin ang sitwasyon ng ating bansa, yung problema ng korupsyon o yung investigasyon na gusto nila. Ginigipit nyo yung isang Vice President na hindi pa nga nakasuhan, pending sa COA, 75 million. And yet, yung maraming kaso sa ngayon ay hindi nyo pinapansin. Hindi nyo binibigyan pansin dahil sadya ayaw nyo lang tumakbo sa 2028
si Inday Sara Duterte. In short, Kong Mike, you're not in favor of impeachment of the Vice President. You're not in favor. You know, when we filed against, nung nag-file yung Makabayan Black, Oo. di ba? Sabi ng Makabayan Black, we will file. Sabi ko, I respect that. I respect that. But for Congress, magkaroon ng hearing kay VP, ni hindi nila pinakinggan, walang substance yung kay Presidente Marcos, kalokohan. Talagang bias, kalokohan, and political in a sense of the elections for 2028. Of course, the dynamics yun, you and I know as politicians, na dynamics ng Congress yan, ng House. Ano? Last question na lang, Mike, before we go into Q&A. Do you still consider yourself an activist for social reforms? And what is your stake? Kung halimbawa, successfully itong ginagawa ninyo, and for some reason or another, the Marcos administration is ousted or falls, do you have any stake in that situation? Alam nyo, kung JV, tayong dalawa nag-Congress, nung panahon natin, di ba sasabihin ng national, ng executive, meron kayong 70 million, 30 million ilagay nyo sa soft, yung mga tulong sa ospital, tulong, 40 million maglagay kayo ng mga budget nyo for hard projects, infrastructure. At that time, binabatikos na tayo. Bakit may pondo Kongreso? Bakit kayo meron ganyan? Ang prinsipyo naman nun is because may mga proyekto na baka hindi nakikita ng nasyonal, kailangan nating ayusin. Like sa distrito ko, problema ng patubig, problema ng pathwalk lang, kuryente, tutulong ka. Ito yung mga maliliit na problema na hindi na tinitingnan ng national government. Anong nangyari dito? Ngayon magugulat ka. Congressman, lahat kayo, tig 2 billion pesos. Insert na lang. Wala na CBA. Hindi na insertion. Simula pa lang. Sa National Executive Program pa lang, What do they call that now? yung parametric formula. Okay. So, ang DPWH, bago pa siya gumawa ng budget, tatanungin niya yung mga congressmen, tig 2 billion kayo. For DPWH. For So, DPWH. ito yung kinoconsider during our time na hard. Hard Yes, CDF but yan nung can araw, you diba? imagine, ang punto mo 700 billion pesos, ang napupunta na kaagad sa Kongreso. Sa mga distrito, 4 billion pesos. 400 billion pesos. Anong epekto niyan? Ngayon, nagka-problema tayo. Subway, dapat tapos na ng 2028. Dapat ngayon, pwede na tayong parang Hong Kong, Japan, bumabiyahe. Ginawa nila, kinuha yung pondo ng subway, inalagay sa unprogrammed allocation. Pagkatapos, yung kinuha nila, ayun, flood control, ang ginawang proyekto. Okay, So- Kong Mike, baka maubusan tayo oras, no? Sabi ko nga, if you give Kong Mike a microphone, it's almost impossible to know when he will stop. Mike Defensor is now ready to field questions from our friends in the media. So who would like, please identify yourself and shoot the question. Sino mauna? Ako po. Ito po. Ayan. Yes, DJ please. Mendoza po from Net25. Sir, tanong lang po, nabanggit po ni Ombudsman Remulla noong nakaraan ng Friday na may isa doon sa mga pictures na ipinakita po ng 18 Marines ay manipulated dahil nakuha raw ho yun sa panahon pa po ng ni Speaker po na si Lord Alan Velasco at noong panahon pa po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong magiging komento po ninyo dito po sa naging pahayag po ni Ombudsman? Ang sabi niya, manipulated. Kasi ang nadinig kong sinabi niya, yung picture na yan ay nangyari nung panahon ni Lord Velasco. Pero hindi naman niya sinabing manipulated yung picture. Meron Diba? po, meron po. Manipulated? Manipulado. Meaning, dinoktor yung litrato? Nakuha po yung picture na po na yun sa panahon pa po ni... Ganun lang. Apo. Pero hindi ginulo yung litrato. Okay. Ako'y nagpapasalamat kay Ombudsman Remulla dahil dito lang nagpapatotoo na yung mga ebidensya ay may katotohanan. Na itong mga delivery ng pera ay totoo. Kung anong panahon yan, kung sinong tumanggap yan, ilabas natin. Wala tayong dapat itago. Pero ang maganda dyan, sinabi niyang totoo. Ang ayoko kasing sabihin ng ombudsman, hindi totoo at peke yung mga litrato o gawa-gawa lamang. So ako'y nagpapasalamat kay Ombudsman Remulla tungkol dito at talagang dapat tingnan lahat ng litrato. Tingnan lahat ng litrato. Marami yung nagsasabi na hindi kami yan, hindi totoo yan. Nako, nakita ko yung mga ibang litrato.
Magugulat ka kung JB, yung mga taong hindi mo iniisip, makikita mo. Natatanggap. Makikita mo. Okay. Next question, please. Good morning, Congressman Mike. I'm Loli Acosta of DWIC, Aliw TV, Channel 23. Very quickly, mag-classmates yung anak natin, si Miggy, from prep hanggang high school sa Ateneo. Nagkasala yung anak ko, so pinatawag siya ng, siyempre, ng dapat sagutin niya at pati ako as parent. So ganun kasimple, dapat kung may kasalanan ka, papatawag ka, iimbestigahan kung ano nangyari. Evidently, or allegedly, daming iniiwas nila na makarating si Congressman Romualdez. Question, what will it take para talaga lumabas siya to face the music? Thank you. Kung ang mga leader na katulad ni Kong JB ay lumabas na sa kalsada, tingin ko delikado na sila. But definitely, Legally, paano? kasi legally, ang proseso lang natin talaga is the ombudsman. Previous to that, it's the supposedly yung impeachment process kung papatawag yung mga tao. Another process is the Blue Ribbon Committee. Kaya kung sakasakaling si Senator Ping Lacson at nananawagan kami sa kanya, again, hindi lang doon sa 18 Marines, ipatawag niya yung sinasabi naming si Adrian Bersamin, at saka si Trey Laybar ay ipatawag nila. Katulad ng binanggit ko, alam mo may 1.2 billion pa sa kanila. Hawak pa nila. At alam lang lahat na nandyan sa kanila. Kung may babalik to na pondo ng ating bansa, ang laking bagay.